Ang ating pong utang panloob, internal debt, nasa kulang-kulang 6 trillion na po. Pag sinuma total niya yan, 12 plus 6, 18 trillion pesos ang utang ng mga Pilipino. Yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi, hindi kami bulag, nakikita namin yung nangyayari. Tama! Nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ka? Magandang hapon po sa ating lahat na nandito ngayon. Magandang hapon kay Konsehal Rani at sa lahat po ng mga taga Quezon City, yung mga naka-orange. Alam niyo po, bago ko po simulan yung aking maikling talumpati sa inyo, magpapasalamat po ako na nandito kayo. Kahit po ilan tayo dito ngayon, ito po ay patunay na mayroong naninindigan at mayroong pang maninindigan. Kaya palakpakan po muna natin yung ating mga sarili. Saludo po kami in behalf ng United People's Initiative. Saludo po kami sa inyong lahat na nandito ngayon. Dahil binibigay niyo po yung inyong sakripisyo, oras, panahon para sa isang noble na hangarin. Susundan ko lang po yung sinabi kanina ng ating mga previous speakers. Malamang po kasi karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nanonood ngayon, pag nag-uusap kasi ng sa Supreme Court, Inglisan ng Inglisan eh. Hindi po natin maintindihan yung ibang pinag-uusapan. Gawin po nating simple. Ang Pilipinas po ngayon, ang ating pong utang, panlabas o yung tinatawag na external debt, nasa 12 trillion pesos na po, hindi po billion, trillion. Pag sinabi po natin external debt, ito po yung mga utang po natin sa mga financial and lending, international financial and lending institutions. At saka ayan po yung kagaya ng World Bank. Ang ating pong utang panloob, internal debt, nasa kulang-kulang 6 trillion na po. Pag sinuma total niya yan, 12 plus 6, 18 trillion pesos ang utang ng mga Pilipino. I-divide nyo po yan. Kasi po, dun sa huling census, parang nasa 116 Filipinos na tayo. Magkano po yan, more or less? Bawat isa sa atin, meron tayong utang 150,000 pesos. So yung mga kasama natin sa kapulisan na nandyan, bukod dun sa loan ninyo sa APSLAI, sa AMSLA, sa PSSLAI at sa kung ano pang ISLAI, meron pa kayong 150,000 na utang. Kasama kayo dun. Lahat tayong mga Pilipino. Ganun po kalaki ang ating pagkakautang. Ano po masakit dito? Nangutang po ang administrasyon ito. Ang masakit, para po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Pero ano nangyari? Inilagay dun sa mga unprogram. Para saan? Ipinatok dun sa mga flood control projects. Ngayon, ano po nangyari? Nawala ang pondo. Magdi-default na po tayo ngayon sa ating mga pinagkautangan. So ano po ang magiging repercussion? Ano magiging epekto sa atin? Yung risk factor po ng mga nagpapautang tumataas, meaning to say, nawawalan ng tiwala sa atin. Pangalawa, ano pong nangyayari? Yung pong interest utang, dadagdagan yan. Bakit? Nag-default tayo eh.
Wala akong pinagkaiba na sa nangutang kayo doon sa kaibigan nyo, may usapan kayong interest, hindi kayo nakabayad sa oras, papatungan. Tanong, sino ngayon ang magbabayad dito sa mga utang na to? Tayo. Sino ang pinaka-apektado? Tayo, lalo na yung mga middle income na Filipinos. Itong mga pulis natin, itong mga sundalo natin, hagip na hagip kayo doon sa interest na yun. Bakit? Automatic pagsahod nyo, withholding tax, kaltas na. Kaya kayo yung unang ninakawan. Pakilagay nyo yan sa mga isip nyo, pag-isipan nyo maigi. Automatic ang withholding tax sa inyo. Kaya kayo ang unang ninakawan ng mga gahamang politiko na to. Makakalungkot pong isipin. Pero parang walang pakialam yung ating ibang kababayan. Di nyo po ba alam na ito pong interest na ito, kapag ka ito'y lumaki ng lumaki, meron po itong epekto saan po? Sa presyo ng mga bilihin, sa ating sahod, sa cost ng matrikula ng ating mga anak. Maaring sa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan. Pero susunod na taon, pangalawa, pangatlo, tingnan nyo po, baka ito lang opening ng klase ngayon, magkano na in-increase ng tuition sa mga bata. Nagsara na naman yung Strait of Hormuz na ginagawa palaging rason ng mga kartel ng langis. Meron pa po ba tayong pera na gagamitin? Pag tumaas at itinaas na naman ng mga kartel na ito yung presyo ng gasolina, asahan nyo yan sa isang linggo, pagtuntong ng Martes, dahil kasasara lang itong Strait of Hormuz, nagkaroon na naman ng rason itong mga kartel na to para itaas na naman ang presyo ng langis. Kakayanin pa ba natin? Yung mga nanonood ngayon, okay pa ba sa inyo? Kung tayo, mga nandito, kaya natin tiisin. Pero ako, personally, yung kinabukasan ng mga anak ko natin at yung mga apo natin, lalong-lalo na yung mga apo natin, ganyang edad nila, may utang na sila. At habang lumalaki sila, binabayaran at pagbabayaran nila yung utang na hindi naman nila inutang, kundi ninakaw nitong mga ganid ng mga politiko na ito. Magising na po tayo. Hindi na po biro ito. Ngayon po, random na natin. Alam ko, bawat isa sa atin, isa nga ito siguro doon sa factor. Kaya yung ibang kasama natin na gusto pumunta rito, hindi makarating. Bakit? Uunahin yung sikmura. Karamihan sa atin, yun yung tinasabi, isang kahig, isang tuka. Pag hindi nagtrabaho na isang araw, gutom. Paano pa? Pag nadagdagan pa ng nadagdagan ito. Anong masakit at pinakamasakit sa lahat? Parang wala silang mga pakialam itong mga nakaupo na ito. Sige pa rin. Pinagtatakpan yung mga pagnanakaw. Kayo mga nandyan ngayon, sino ba binabantayan natin? Binabantayan nyo ba kami? O binabantayan nyo yung mga nagdanakaw dyan? Alam mo si maluma na ito si Colonel Galang kung nagsisilip. Alam ko, karamihan sa inyo, yung mga PNCO dyan, alam ko, kailangan sumunod kayo sa utos eh. Ang sinasabihan ko, yung mga commander ninyo. Yung iba sa inyo dyan, nakasama ko. Maaaring naging kaklase ko pa kung nasa serbisyo ako. Tanong ko lang sa inyo, yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi
Hindi kami bulag. Nakikita namin yung nangyayari. Tama! Nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ba? O manhid ka na? Sovereignty lies with the people. All government authority emanates from the people. Tao ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno. Tandaan po natin yan. Hindi po sa ilang tao lang. Panahon na po para magising tayo. Hindi po pwede na nakaupo tayo at nagtatype lang tayo. Sumama po tayo dito. Uulitin ko po, ito po lagi kong sinasabi. Ang laban na to hindi po para sa atin na. Para na po ito sa ating mga anak at mga apo. Kung hindi nyo po pinapahalagahan ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo, sige, manatili kayo dyan sa inyong mga bahay, manood na lang kayo. Ababasa ko pa, sabi pa nung mga troll, ayan na naman, yung mga retired, yung mga walang trabaho, yung mga jobless. Okay lang, maging jobless. Pero yung oras na natitira namin, gagamitin namin sa tama. Muli po, ang panawagan ko po dun sa mga ating mga kasamahan, mga ating kababayan, wala po sa loob ng 4 na sulok ng bahay ninyo. Nandito po ang laban sa kalsada. Para po sa ating lahat ito at sa ating mga anak. Huwag po nating ipagkanulo ang kinabukasan ng ating bayan. Araw po ng kalayaan ngayon. Gawin po nating makatotohanan. Palayain po natin ang bayan natin sa paghihirap. Palayain po ang bayan natin sa mga korupsyon. Palayain po ang bayan natin sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo.